Kagigising lang ni Coach. Ayan, maraming salamat po sa mga umattend ng live kaninang madaling araw inabot. Itong bakbakang Norway Chess at grabe, world number 1 versus world champion, naglaban at Erigaisi versus Wei Yi, malakasan, Nakamura versus Fabi, talagang yumanig po, bakbakan talaga to the max ang round 1 pa lang ng Norway Chess 2025. Kaya yan po, lalahatin natin ang kanilang mga importanteng laban sa kanilang mga matches. 3 games po ang i-analyze natin, pag-aralan natin. Unahin natin sa bakbakan nila Wei Yi at Erigaisi. Dito po kasi pag nagtabla sa long game pa lang, susundan kagad ng Armageddon para magkaalaman sino talaga ang mananalo sa bawat match. Ayan, at lamang ng oras po si Wei Yi pero in a must-win situation. Medyo dihado sa oras si Erigaisi pero tabla lang ang kailangan. Pero bago tayo magsimula mga kamatyas, atin pong sagutan ang palagian nating iniiwan ng puzzle. Ayan, dito po is Why to Move, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Congratulations sa mga nakakita. Knight E6 check, brilliant sacrifice. And Queen H6 check, another brilliant sacrifice. May Bishop F8, matyas. Ang ganda. Dito po kasi mga kamatyas, yung move Queen H6, kapag nag King G8 kasi, may mati doon sa F8. Kaya obligado talagang capturein eh. At dito naman, balik ko lang sa after Knight E6 check, baka maisip nyo, coach, bakit hindi na lang mag King G8? Magku-Queen B8, mamamatchas pa rin sa ilalim. No choice iyaharang, Queen takes, matchas pa rin. Okay po, para klaro. At ang iiwan naman nating puzzle for today, ayan, black to play ito mga kamatyas. Ano na naman kaya ang napakahusay na gagawin dito ng black? Okay, kung gusto nyo pong sagutan na mamumove nyo yung board, click nyo lang ang link na nasa description below para kayo po ay dumiretso doon. Sa mga wala pang account, mag-sign up na po kayo. Free lang po itong bagong Internet Chess Club. Okay, ngayon ay atin ang gisahin ang bakbakang Erigaisi at Wei Yi. Nag-E4 si Wei Yi, E5 si Erigaisi, Knight F3, Knight C6, nag-Ruy Lopez, Bishop C5, ayan, kung tawagin ito ay Archangelski Bishop, C3 para sasalubungin kagad ng D4 at maistorbo kagad ng Bishop, and Knight F6. Ayan, kapansin-pansin po, yung oras hindi pantay ha, pero must-win situation dito. Si Wei Yi, D4, sinalubong kagad ng basag sa gitna, kinapture lang, and nag-push E5 para makaistorbo muna, tumakbo sa gitna, nag-castling lang. Relax lang si Wei Yi na wag munang bawiin ang pawn sa D4 dahil nakabitin pa ang knight. Nag-Bishop E7, kumapture sa D4, D6, at kumapture ulit, capture, at nag-Knight C3. Ayan. Dito po sa usapang novelty, Knight C3. Ang old line ay Knight E5. Okay po? So, Knight C3 ay talagang bago na. Castling, H3 para maiwasan yung Bishop G4. At nag-A6, Bishop D3, Bishop E6. Develop lang. Napaka-importante po sa opening ng developments. Nag-Rook E1, Queen D7. At nag-Queen C2. Okay, tineret ang H7. H6 at nag-A3 para protection lang sa B4 at nag-Rook AD8. Ayan, develop, centralize your rooks. Yan po ang magandang forma. Nag-Bishop E3 lang para talagang makasiguro si Wei Yi na tibay ang kanyang pawn sa D4. Nag-Rook FE8, Rook AD1, tamang pormahan ng mga tore. Kinapture na ang Knight sa C3. Kinapture ng B-pawn. Paano kaya ito? Bishop D5, good move by Erigaisi. Para tempo istorbo muna sa Knight F3. Bago yun tempo istorbo. Dito kasi halimbawa kung matakam sa pawn A3 na libre, may D5 po kasi mga kamatyas. Tingnan nyo yung mga setup trap dito ni Wei Yi. May ganyan na kapag kinapture ng bishop, mag-B-Bishop H7 check, King H8 at mag-C4 at babagsak ang bishop sa D5 ng buong buo mga kamatyas. Okay, kung mag-Knight B4 man, wala, Queen B1 lang, nakapin pa rin. Okay po, so balik tayo sa Bishop D5, Bishop F5. Ayan, inatake muna ni Wei Yi, Queen D6, Knight D2,
Pumingas na ng pawn si Erigaisi at napansin niya na parang wala na namang gagawing mga atake dito. Kaya kumapture na. Rook A1, balik lang. C4 and nag-bishop E6. Okay, may hamon sa bishop. Chinek muna King H8 and nag-D5. Oo nga, no? Paano kaya yan? May tempo double kanina tempo istorbo, ngayon tempo double. Knight B4. Ayun, may tempo rin naman pala para makaiwas. Queen B1, Bishop C8 bumalik. C5 mga kamatsas. Blunderacious ang binitawan ni Wei Yi na sobrahan ng atake. Dito kasi inisip niya pag C5 madidisconnect ang queen sa pagkakadepensa sa knight. Yun nga lang po natirahan lang ng Queen D7. Precise talaga ang tira dito kasi mga kamatsas, ang tamang tira sa puti ay Knight E4 lamang daw. Sabay magku-Queen E5. Ayun, yan pala ang tamang gitgitan niyan. Pero nag-C5, balik tayo. Knight F3. Kasi kung kakapturin po ito, sisimplihan lang ng King takes H7. Ayan, bitin din naman ang bishop kaya baliwala kung ma-disconnect man ang pagkakadepensa ng queen sa knight. Kaya nag-Knight F3, another precise move by Erigaisi, sunod-sunod, ang good move. Kinapture na, takes. Hindi pala tinakes, no? Nag-bishop C2 muna, niligtas muna ang light square bishop, pero pagkakataon din naman para makatakbo naman ang bishop. Nag-rook D1, maintain the D5 pawn at nag-B6, bumawi. Kumounter blunderacious dito si Erigaisi. Dapat daw po ang tira ay Queen B5. Dito ko ititira may bishop dyan. Queen B5 hamon. At kitang-kita sa evaluation bar, clear winning talaga ang black dito mga kamatsas. Kasi quality down Balik tayo. Pero ang ginawa, nag-B6, kinapture lang ni Wei Yi. Good move, capture, and nag-Queen A3. Yun lang mga kamatsas. Bakit ayaw kainin ng bishop? Yan ang malaking katanungan ng computer engine dito. Kakainin lang pala. Ay, alam ko na. Magku-Queen B5. Genius po si Erigaisi. Kasi draw lang ang kailangan niya sa Armageddon Hindi naman niya kailangan manalo Diba? Yan mapipilitang ma-exchange, capture doon and takes na dito mamimilipit na ang puti na imagine ni Erigaisi. Pilipit ka na dito, boy, kung paano mo pipilitin. Yan. Kaya bishop pair pa yan. May pass-pawn pa. So, isang matalinong desisyon ang ginawa dito ni Erigaisi. Pero nag-Queen A3, umiwas, B5, nakawala na ang pawn, at nag-Queen D3. Threatening matchas, G6, obligadong harangan, kinapture. Ayun. Himbis na iganto po, wala. Ito na lang pinili ni Wei Yi para talagang mabalagbag ang posisyon. Bishop B7, Bishop B3, ang hirap po ng inamas twin situation. Talagang gagawin mo lahat ng aggressiveness, imbalances, gagawin mo lahat Queen F5, todo-todo hamon, iwas na naman si Wei Yi. Rook D7 para papatong ng tore, pababagsakin ng pawn. Bishop E3, King G8, okay, umiwas lang at nag-Bishop B6 para mapigilan yung toring paparating. Bishop G7, okay, forma, Queen A2. Ano threat ng Queen A2? Gaganon ba mamaya para may pressure o iwas lang sa pagkaka-pressure dyan? Queen F6, threat ang bishop. Sinalubong, Queen D6, capture. Queen B2 check, Queen F6 harang, at nag-Queen A3, hindi pwede makipagpalitan. Rook E8, ayun na nga po ang malinis na battery. Nag-Queen C5, Rook C8, inatake, Queen A3, Rook CD8 ulit. At dito po kung babalik, makikipagtabla talaga si Erigaisi to win the Armageddon points. Pero napilitan na namang umiwas, hindi pwede. Kasi dito sa Armageddon, talo-tabla, pareho lang kay Wei Yi. Kaya nakikita ko sa kanya, isabay ko na lang kaysa sa itabla ko na talo rin naman ako, di ba? May katwiran din. At tinirahan po ng A5 dito, napaka-genius decision na naman. Mag-A4 na, pag kinapture ng queen yan, babagsak ang pawn sa D5, iniresign na po ni Wei Yi. Ganun talaga sa Armageddon. Kung matatabla rin lang, isabay mo na, ibalagbag mo na. Nagkataon dito, hindi talaga niya kinaya si Erigaisi. So, congrats kay Erigaisi for winning the first round, no?
At dito naman tayo, lipat tayo sa long game na pisakan nila Nakamura and Fabiano Caruana. White dito si Fabiano, nag D4, D5 sinaka, C4 at slab defense ang pinasok. Exchange variation. Panabla. Drawish line yan eh. Knight C3. Usually po tabla to eh pagka ganitong exchange variation. A6, ayan, para di maka bishop B5, knight B5, mapigilan, knight F3, bishop to G4. Pero ramdam ko po kay Naka sa ganitong linya, ayaw niya ng tabla. Alam niyo kung bakit? Kung draw ang gusto niya, bishop F5 variation yan, yung very symmetrical na magkamuka. Pero nag bishop G4, laban yan. Dami ko nakitang ganyan, nagkakapisakan pag bishop G4. Kinapture ang knight, E6, bishop D3, palit ng bishop, umiwas dito si Fabi. Okay, nag-bishop E7, castling, rook AC1, at nag-H6, bishop H4 atras lang. At nag-knight E8 palitan. Ayan ang novelty mga kamatsas. Ang old lines ay rook C8, knight D7, queen D7. Yan ang old lines. Pero knight E8, bishop G3, bishop D6, at nag-knight to A4. Okay, para kunin ang C5. Nung tinignan natin kanina to sa live natin, mga kamatsas, nagagandahan ako sa pwestuhan ni Fabi dito. Ng knight. O, diba? O, ganda eh. Rook C8, A3 para walang knight B4. At nag-A5 para pigilan ng B4 na pampatibay ng knight. Queen G4. Yan ang mabigat. Magka-sacrifice ba doon? Queen E7, nakaamoy kagad si Naka. Baka mamaya may mga kalokohan ngang gawin. Queen E7. At nag-Queen D1, B6, Knight A4, atake sa pawn, at nag-B5 hinabol, Knight C3 hinabol din, at nag-Knight A7. Suporta, Queen E2 pinilahan, at nag-Queen D7. Okay, todo-todo, pila-pila din naman. Ayan, daming pila-pila, todo-todo pa. Okay, para hindi bumagsak ang pawn sa B5, nag-B3 lang para wala namang lundag ng Knight C4. So, yan po yung mga ibig sabihin nila. Rook C2, battery ng tore, nag-G6, extra pasingaw sa king, at nag-H4. Ayan, mag-H5 para ma-weaken ng king side. King G7, G3 lang, extra pasingaw lang din sa king, at nag-Rook C7. So dito po ay makikitaan natin ng parang tabla-tabla lang ang kanilang hangarin, ano? Pero alam nyo ba, nagkapisakan to mga kamatya. Nagkapisakan to. Oh, equal na equal eh. Knight C6, Queen C3, B4, takes. Oh. So, endgame na to. Ayan, naalala ko si Magnus. Mahilig sa endgame. Pero ang maganda nito mga kamatsas, ang ganda. Hanggang dulong bakbakan pa kahit na parehong magkabansa, parehong taga-US, isang magandang huwaran ito sa kanilang bansa na sila'y maglaban talaga. Ibig sabihin, ang mga taga-US fighter talaga. Ayan, sarado-sarado. Paano kaya nagkapisakan ito? Ha? Tingnan nga natin kung paano. May tumira siguro dito ng malalang blunderations. Bakit kaya? Tabla-tabla lang. Anong nangyari? Tingnan natin ha. Binibilisan ko lang po kasi halos parang waitingan na lang sila eh. Yun. Nagmaneuver. Papunta sa H5 kaya lapitan kagad yung pawn. Okay. Dito. Okay, yun. Dinipensahan yung pawn E6. Knight A4, balik ulit. Ayun! Isang balik lang, oh. Ba't ano tira? King E2 lang ang tira. Grabe, parang isang tirang Knight A4, parang wala namang diferensya eh. Tingnan nyo yung tira na bad move ni Fabi, no? Halos blunderatious. Laki ng inilamang na evaluation bar ni Naka. Halos blunderatious lumalabas. Nakita ba niya yung tamang tira? Yes, nakita po ni... sige, pag-guess ko na sa inyo, ano ang good move na nakita dito na timingan talaga ni Naka? Napakaganda. Winning kagad. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Ito lang naman po. Knight E4. Simple lang. Obligadong capture and capture. Paano ngayon yung Knight F5 na paparating? Paano ngayon yung pasok ng King na paparating? Nag-Knight C3 para manatiling fortress. Di makapasok yung King. Oh. Nag-Knight F5. Double attack. King F2. Ayan. Double defense. At ayun. King B6. Na dito pala sugswang ang puti. Di makagalaw ang King, alinman sa E3 or G3 maiiwan pag gumalaw yan. Obligado Knight. Ayun, nakapasok. Nakapasok. Grabe naman taba ng utak nito ni Naka, oh. Kinapture ganun. Ayun, oh. Ayun, oh. Grabe. Nakapasok. Check muna. Kasi po dito, pag kumapture sa E6, magda-Knight F5 lang, mga kamatsas. Still, sugswang, eto pa rin ang paparating. Totally hopeless for white, mga kamatsas. Kaya nag-Knight B3 checking C3. Binalikan yon, Knight F5, capture, and nag-King D2, unstoppable na po yung paparating na pawn promotion. What a move by Hikaru Nakamura. Ramdam na ramdam ni Fabi parang makikipagtabla. Kababayan, parehong taga-USA. Yun naman pala psychological lang siya ni Naka. Tatagpasin pala siya. 6 na players lang ito eh. Yung dalawang inanalyze natin kanina at itong si Naka at Fabi. Oh, walang pansinan to ngayon. Bira. At itong huling aaralin natin ang pinakamatindit, pinaka-highlight sa lahat. Magnus Carlsen, world number 1 and world champion, Gukesh D ng India. White si Magnus, black si Gukesh. Ayan, nag-Knight C3. Approaching, mag-E4 po yan eh. Dini-5 ni Gukesh, kaya ito ay Jobaba system, London na. Grabe ang itinira ni Magnus. Sini-5, yan po talaga yan, bago pakawalan ang Knight para mas malakas ang impact ng basag sa sentro. E3 lang, maintain lang ang sentro. Bishop G4, another interesting move by world champion. Bishop E2, sinanggalang capture. Ayan ang okay kahapon. Novelty pa to ah. Ayan, hindi na po novelty ngayon. Knight C6, Knight F3, E6. Okay, develop lang. Labas ang bishop. C3, ito ang lumalabas na novelty. Old line ay Bishop D6. Okay, Knight G3. Ayan ang kakaiba mga kamatsas. Ito yung kakaibang knight na nakita ko sa London, sa Jobaba system. Usually kasi ang knight nandito yan eh. Ganyan ang itsura ng London, di ba? Akalain nyo parang nagmaneuver papunta doon. Kakaiba talaga nangyari opening pa lang. Queen E2, angat lang, H6, ayan. Ayan yung pinag-uusapan natin kanina, may mga nakakailang na G5. Rook D1, paghahanda lang sa D-file. Queen A5, okay, pressure, may atake. A3 lang. Rook D8, paghahanda lang din na magkabukasan ng D-file. Nag-H4 na para pigilan ang annoying possible G5. Queen A4, ayan, ang basa ko dito ay gusto lang kontrolin ang mga weak light squares ng puti. Maaring lundagan din ng knight doon sa isang banda. Knight E5, okay, hinamon, tinanggap, takes, Knight D7 at umatras lamang. Dito hindi maka G5 kasi pagka gumanyan, nagtangka ang black ay lalakas po ang napaka sobrang tinding atake sa H-file. So dito ang ginawa, nag Queen A6, okay, napakaganda rin ng hamon ng queen to queen. Imagine niyo po pag kinapture-capture, bagamat masisira ng konti ang pawn structure, pero mamaya naman magkabukasan dyan, maatake yung B2 pag nawala na yung bishop. So iniwasan ni Magnus. Yun nga lang, nakompormiso yung king niya na manatili sa gitna dahil bawal pong mag-castling pagkaganyan. Okay? Bishop D6 sinamon, Knight H5. Ayan. Ang plano nito, nakikita ko mga ganon. Grabe, nagpo-form ng attack. Ang galing makakita ng mga attacking idea si Magnus. Capture and nag-E5. Yan po ang kakaibang tira ni Gukesh na malalim. Iniwasan lang, threatening matchas. Kasi po pag tinanggap ang capture, may Queen G6, GG4, and then mag-Rook E8. Babawiin yung pawn sa E5. Na kapag kinapture yan, may Knight takes E5 pa rin. Pag kinapture, malilihis po ang tore, walang pangharang sa baba. Makukuha ang tore sa ilalim, quality down ang puti lalabas. Kaya napansin niya ni Magnus yung lalim niya, nag-Queen to G3 na lang siya.
Hinamon na naman ni Gukesh ng queen to queen. Abay, tinanggap na. No choice naman na. Knight G3. At ito nga, binabanggit natin kanina sa streaming. Naku po, endgame na ito, Gukesh. Sigurado ka ba sa pinasok mo sa endgame king na si Magnus? Napakahusay sa endgame nitong player na ito. Ayan binibigay yon pero may bawi din naman May bawi. So nag-rook B1 muna, sinuportahan ni Magnus ang B2, rook B8, F3 para buuhin yan later on, A5 para mag-B4 din, inunahan na ni Magnus. Okay? Inenpasan capture, B4, takes, and the rook A3. Okay? Para i-weaken muna yung A5, rook E8 counter, king D2, check, angat lang, kinapture ang G2 and kinapture ang A5. Kung titignan nyo po, equal na equal. Pero nagkapisakan. Ang ganda. Rook G3, rook F1, depensa muna, G5, at capture. Ayan grabe. The Pilit Boys team leader, Magnus. Walang tablahan. Talagang bakbakan talaga. The Pilit Boys. Di ba? H4, nagmamadali si Gukesh kasi po talagang matindi po ang central pass pawns. Matindi ang gapang niyan. Kaya dapat niyang i-compensate sa napaka-timing na bilis ng H-pawn. Nag E5, H3. Kailangan madaliin. Capture, H2. F7, chumek muna, King D2, and the H1. Equal na equal po, F8 Queen. Bagamat lamang ng isang pyesa dito si Magnus, pero still equal na equal po yan mga kamatsas. At dito naganap ang pambihirski na Blanderatius na pasigaw tayo kahapon dito sa live streaming. Ang sabi ko, Blanderatius! Ayun, napasigaw na naman ngayon. Pero ang tamang tira po ay rook G2 lamang para manatiling equal. Ang continuation, King D3, rook G3, check lamang para manatiling equal. Pag nag King C4 kasi, halimbawa King C4 pilitin, may Queen C6 check, at halimbawa mag Queen C5, kakapture naman yun. Mawawala naman ang depensa yung tore. At kung iiwas naman, makakapture naman yung knight with check pa, wala na. No? Walang tawag nila dyan, wala nang saplot. Expose na expose. Ayun. At pag rook G2 check naman, halimbawa iharang naman yan, magku-queen H6, saka pa lang sasakto po ang tira na yan. O halimbawa, mag-king D3, magku-queen H3 check. Na halimbawa, mag-king C4, may queen E6 check. Naku, baka matalo pa. So yan ang pinakatimpla. Yun nga lang sa kabila kasi ng oras. Under pressure si Gukesh dito, napatira ng queen H6 check. Goodbye mga kamatsas. Goodbye. Saktuhan ng mga takbo. Saktuhan ng mga takbo ni Magnus. Check dito. Sukat na sukat. Iskwalado. O kinapture ang knight, tumahimik, nasa kamay, free hand ni Magnus ang checks. Check. Check. Pare, check. Sino yun? Check, pare. Ayun. At dito po, pag-check dyan, resign si World Champion Gukesh. Bakit po nag-resign? Halimbawa, kung pupunta dito sa D3, may Queen F3 check. At kapag nagalimbawa, kasi pag bumaba, may capture sa tore, tempo check. Pag umangat naman doon, i-check lang po ng tore, tagpasang reyna. And winds. At kung ang gagawin naman ay pupunta sa D5, magku-queen F5 check. Ganun pa rin ang suma, no? Pag nag-king C4, may check pa rin. Pag kinapture ang pawn, queen E4 check, matchas. Woo! Grabe, palakpak talaga kay Magnus. Grabe ka talaga. Magnusing. Okay, at dahil po dyan, ang round number 2 na i-expect natin mamaya, Erigaisi versus Gukesh D. Naglaban ang magka-teammate, magkababata, Hikaru Nakamura and Magnus Carlsen. O, parehong nanalo. Yan ang magandang laban mamaya. Parang ang sarap i-live mamaya. Pero di ko sigurado ha. Tingnan po natin. Wei Yi versus Fabiano Caruana. Yun yung parehong natalo naglaban ngayon sa round number 2. Ito po ay double round robin mga kamatsas. Long game sa simula. Pag nagtabla Armageddon kagad. Big time ang premyo. Sa mga nagtatanong po, nako, grabe, milyon ng piso ang usapan sa ganitong level.
Halos top 5 sa buong mundo nandito. Pang number 9 si Wei Yi, siya lang yung medyo napadikit sa 6 na players sa mga naglalaban-laban. Okay, maraming salamat po mga Kamatyas. Muli po nag-iimbita ako na sana mag-register na kayo sa ating Kamatyas Super Supporter membership button sa YouTube. Every Sunday training po yon. Live training sa YouTube. Exclusive lang po sa mga magbe-members. Opening, middle game, end game, tinatalakay doon. At mag-join na po kayo, di kayo magsisisi. Very affordable po. Click nyo lang ang details para malaman nyo kung magkano at ano ang detalye, paano maka-join. Napakaganda po. Marami na pong nakapasok. Sana po mag-join na kayo mga Kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.